Nagpunta ako sa ibang bansa upang mag-aral ng medisina sa loob ng 1 taon at sa wakas ay bumalik ako. Ang aking asawa ay dapat na naghintay na napakahirap ngayon. Kapag nagtapos ako ng pag-ulat sa dian, magmamadali ako sa bahay. Ito ang aking mga magulang inlaw eh. Mom at Dad, bakit nasa ospital ka? Kami, kasama namin ang Chia Osong. Si Aosong. Si Aosong ang nangyari sa kanya. Fifei, hindi ka mabuti. Maging maingat. Siya. Ang asawa, ano ang mali sa iyo? May sakit ka ba? Sino siya? Honey, gawin ito madali. Magaling ako. Ito lamang ay Fifei. Siya ay nagbubuntis. Ano ang kaugnayan sa iyo ng kanyang pagbubuntis? Siya ay nagdadala ng aking sangay. Ikaw. Naniyak ka sa akin. Asawa, ano ang sinabi mo? Fifei, ang kanyang cancer ay terminal at hindi siya mabubuhay. Ang tanging gusto ko ay magkaroon ng anak. Hindi ko maaari sana makita ang kanyang buhay, ang mga huling sandali pa rin ay nagsisisi. Iyon ang dahilan kung bakit ako tumulong sa kanya sa paglihim ng sanggol. Ano kung ano? Shuji, pasak. Natatakot na maantala ang iyong trabaho. Si Songj at hindi ko sinabi sa iyo ng maaga. Fifei, kami ay in vitro fertilization. Walang malalaking kilos. Jiang Shushi ay hindi magagalit. Bukod, asawa, hindi ba palaging gusto mo na maging isang ina? Dapat kang masyadong masaya na kumuha ng isang bata para sa wala ngayon. Masaya ako. Shuji, buti naman at masaya ka. Sa ganito, wala na akong bigat sa loob. Pagkamatay ko, ipagkakatiwala ko sa iyo ang batang ito. Ako pa ang magpapalaki sa batang iyan. Siyempre naman, si Fifei, maagang namatay ang mga magulang. Wala rin siyang pera. Hindi niya kayang buhayin ang bata. Ikaw naman, maganda ang trabaho, mataas ang sweldo. Kaya dapat lang natulungan natin siyang palakihin ang bata. Tama nga naman, Xiao Shu. Huwag ka namang magdamo. Lahat ng gastusin sa bahay natin, ikaw naman ang sumasagot, di ba? Ngayon, nadagdagan lang naman ng isang bata. Hindi naman ganoon kalaki ang magagastos. Tama. Tutal, anak naman ni Tia Osong iyan. Kung sino man ang mga anak, pareho lang naman. Kinsong, Talaga bang kailangan mong makuha ang batang iyan? Siyempre, ito ang una kong anak. At saka, malapit na ang katangkadsa ng panganganak ni Fifei. Talagang isisilang ang batang iyan. Bakit, Mrs.? May reklamo ka ba? Wala akong reklamo. Sige lang, mag-anak kayo ng mag-anak. ako ang magpapalaki sa bata. Sabi ko na nga ba, tatanggapin din ni Jiangshu ang bata. Si Shuji, napakabait niyang tao. Talagang isang mabuti siyang manugang. Halika na, Fifei. Samahan kita sa prenatal check-up mo. Mag-ingat ka. Dahan-dahan lang. Talaga bang ginagawa mo akong taga-ipon ng pera, Jiangshu? Ako ang magpapalaki ng bata. Managinip ka. Gusto mong magkaanak, ha? Pagkapanganak ko, aalis agad ako. Tingnan natin kung paano ninyo bubuhayin ang batang yan. Sir, Nakapagdesisyon na po ako. Tatanggapin ko na ang misyon bilang doktor na walang hangganan. aalis na ako. Jiang, bilang doktor na walang hangganan. Kailangan mong bitawan lahat, posisyon, estado, relasyon at saka, laganap ang giya sa ibang bansa. Laging nanganganib ang buhay mo. Sir, pangarap ko talaga ang maging doktor na walang hangganan. Ako, Kailangan ka ng team bilang elite sa medisina. Pero mas gusto kong pag-isipan mo ito ng mabuti. Alam mo naman, pagbalik mo sa 1 taon, ngayon lang kayo muling magkasama. Sigurado ka bang kaya mo siyang iwan? Sige po, babalik muna ako para kausapin ang pamilya ko. At saka ako magbibigay ng pinal na sagot. Sir, nakapagdesisyon na po ako. Tatanggapin ko na ang misyon bilang doktor na walang hangganan. Sige, ayusin ko kaagad. Yarjiang, gusto po ng asawa ninyo na kayo mismo ang mag-check sa buntis. Huwag kang kabahan.
Sonj. Ayos lang. Malusog ang bata. Totoo ba? Ang galing. Baby. Excited na si Daddy na makita ka. Hindi ko alam noon na ganito ka pala kahilig sa mga bata. Mahal. Huwag na tayong mag-anak. Ang hirap kasing magpalaki ng bata. Dink na lang tayo. Enjoy tayo mag-isa. CJ. Song. Pakinggan mo, parang gumalaw yata ang babi natin. Talaga? Pakinggan ko nga. Aba, baby. Si Daddy ito, si Daddy. Mahal, sinong tinawagan mo kanina sa labas? Bakit may nagsasabi sa akin na alis ka raw? Mali ang narinig mo, paano akong aalis? Spam call lang iyon, walang importante. Magre-report pa ako kay direktor, babalik ako agad sa'yo. Sige, mauna ka na. Kumusta? Normal ang lahat, malusog ang bata. Buti naman. Xiao Song, kailangan mong suyuin ang babaeng iyon na si Jiangshu. Huwag mong pakawalan, hinihintay ng apo ko. Hinsong, kayong pamilya mo, ubos kung ubos sa akin. Babawin ko na ang lahat ngayon pagkapanganak ng batang iyon. Ang haharapin mo ay wala nang matitira sa'yo. Opo, ma. Pasok po. Magandang araw, GNG, Jiang, ako po ang espesyal na sugo mula sa pamunuan. Ako po si Yuan Bin, ito po ang inyong mga papeles sa pagbibitiw. Nakahanda na po lahat. Sige, salamat. Bukod pa riyan, naayos na po ang inyong mga personal na ugnayan. Ang mga personal na ari-arian ay kasalukuyan na ring inililipat. Ngunit, Ngunit ano? lahat ng ari-arian ninyo ay naibigay sa kawanggawa. Ang tungkol naman sa inyong asawa. Ito. Wala kang kinalaman dyan. At lalong wala akong pakialam. Napakasaya ninyo talaga. Gusto kong makita kung paano kayo magdurusa at magsisisi. Genji, Jiang, makabubuti sa panganganak ang paglalakad-lakad. Pero dapat alam din ang limitasyon. Naiintindihan ko. Nga pala, naghanda kami ng photographer sa ospital para sa prenatal family portrait ng mga buntis. Gusto niyo ba? Kailangan ba ninyo? Sonj. Tama lang, makikita ito ng bata paglaki niya. Sige, ayusin ko na ngayon. Yem. Anong nangyari, Fifei? Halika, opo, dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Fifei, uminom ka ng tubig, mainit pa, ingat. Sonj, napakabuti mo sa akin. Mahal. Mahal, magkakaroon tayo ng family portrait. Sama ka rin. Family portrait. CJ. Pero, may puwang pa ba ako riyan? Siyempre naman, may pwesto ka. Ikaw ang haligi ng pamilyang ito. Lahat tayo rito, umaasa sa iyo. Ikaw, ang sandigan ng pamilya natin. Ano ito? Jiangshu, magre-resign ka. Mag-resign. Talaga palang magre-resign ka na? Jiangshu, nababaliw ka na ba? Department Director ka sa Tertiary Hospital. Malaki sahod, maganda benepisyo. Binitawan mo yun? Paano ka makakahanap ng magandang trabaho? Sino ang nagpahintulot sa iyong gawin ito? Jiangshu, kailangan ka pa namin kumita ng pera. Para sa pagpapalaki ng bata. Nawalan ka ng trabaho, paano na ang anak ko? Asa na lang ba lahat kay Kinsong?
sa paghahanap buhay. Kung hindi ka naawa, ako naawa para sa kanya. Fifei, huwag kang magalit. Masama sa buntis ang matinding emosyon. Jiangshu, hindi sa pinapakialaman kita. Pero hindi ka pwedeng maging ganito ka makasarili. Kung magre-resign ka, paano na kaming lahat dito sa pamilyang ito? Nagkakamali kayong lahat. Nagkakamali? Anong nagkakamali? Sabi mo noon, gagawin mo ang lahat para sa bata. Tapos bigla ka na lang magre-resign. Sa tingin ko, hindi ka naman talaga kumikita para sa bata. Ako, Sinabi ko na nga, artificial insemination ang ginawa namin at wala talagang pisikal na relasyon. Bakit ba hindi mo maintindihan? Ang laki na ng pinagbago mo. Ang liit na ng utak mo. Jiangshu, ibinenta mo ang bahay at kotse natin. At inilipat mo pa ang mga ari-arian ko. Jiangshu. Anong ibig sabihin nito? Ibinenta mo ang bahay. Pagkapanganak ng anak natin, saan na kami titira? Jiangshu, anong ibig mong sabihin? Bakit mo ginawa ito? Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo lahat ng bahay at kotse. Hinsong, huwag kang mag-alala. Inilipat ko lahat ng ari-arian sa pangalan mo. Para makabili ng mas malaking bahay. Para mas maganda at mas marami ang buhay ng bata. Siyempre, si Fifi. Pwedeng lipat at may kasama natin. Talaga. Talaga. Iyong pagre-resign mo. Lilipat ako sa mas magandang pribadong ospital. Totoo ba? Siyempre. At bibilhan ko pa kayo ng milyonaryong family van. Pwede mong isama si Fifi, sina mama at papa, pati ang bata. Mag-travel kayo at mag-enjoy sa buhay. Ako naman, ang bahalang maghanap buhay para sa pamilya. Okay na ba? Maganda yun. Sobrang galing. Mahal, buti kang asawa. Wala nang alalahanin pa si Fifi. Shuji, napakabuti mong tao. Nasira ang pangarap. Paano kaya sila mag-react? Ginungkin, pinapunta po ako ng ospital para kunan ang family portrait ninyo. Okay lang po ba ngayon? Siyempre naman. Sage, maghahanda lang po ako. Punta na lang po kayo rito mamaya. Sage. Mahal, itong family portrait, para naman sa batang makakakita nito. Mas mahalaga si Fifi kaysa sayo. Pagkatapos naming lahat kuhanan, saka ka palang lalapit. Kung saan ka masaya? Mahal, napakabait mo talaga. Salamat, mahal. Oh. Fifi, tayo na. Mahal, tingnan mo nga ako. Okay ba ang suot ko sa picture? Maganda. Sana pala dinala ko pa ang kwintas ko. Ito, tita, maupo muna po kayo. Ginungkin, kayo po at ang asawa ninyo. Pumwesto po kayo sa likod ni na tito at tita. Ginungkin, maglapit pa kayo ng konti. Sage, Ang ganda nga ng kambalan nilang mag-asawa. Mukha ba talaga silang mag-asawa? Siyempre naman, kung hindi mag-asawa, pwede bang ganyan ang family portrait? Ang saya naman nila. Masaya. mahal. Mula ngayon, taon-taon na tayong magpapapicture ng ganito. Ha? Bakit naman? Kasi, gusto kitang makasama habang buhay. CJ. Masaya nga. Masayang nakakasuka. Direktor, anong nangyari? CJ. Jiangshu, tumigil ka diyan. Bakit ka tumatakbo? Dahil lang hindi kita nakunan ng family photo ng maaga? Kailangan mo bang magalit ng ganyan? Hindi ako galit. Sonj, anong nangyari? Buti na lang nandito kayo. Tumawag ang direktor kanina. Sinabi niya, may issue sa operasyon ni Dad at kailangan i-check. Ano? May problema sa operasyon? Hindi yata tama yan. Ang heart surgery ko. Si Fifei ang nag-ayos para kay direktor. Bakit ka tatawagan ng direktor? Siya ang nag-ayos para si direktor ang mag-opera. Sigurado ka? Kung hindi si Fifei, ikaw ba? Tingin ko ginagamit mo lang ang sakit ko sa puso para sirain. Ang relasyon ni Kinsong at Fifei. Ang sama-sama ng ugali mo. Tito, tama na ang away. Kung sabi ni Shuji na siya nga, hayaan na natin. Okay lang sa akin. Hindi pwede yan. Si Fifi ang napagod para sa pagpapagamot ko. Sobrang inalagaan niya ako at siya rin ang nag-aasikaso sa bahay. Ang dami na niyang sakripisyo para sa pamilyang ito. Bakit hahayaan nating nakawin ng iba ang kredito niya? Sigurado ba kayong siya talaga? Kung hindi si Fifei, sino pa?
Professor Wu, ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang operasyon ng biyanan ko. Huwag kang mag-alala. Fifi, bantayan mo muna rito. Aayusin ko lang para sa biyanan ko. Ang mas magandang kwarto sa ospital. Sage. Fei, kumusta ang tatay ko? Sonj, si Professor Wu ng Yanjing Sihe ang mag-opera. Siguradong walang problema. Professor ng Tsai? Salamat, Fei. Pinagod mo ang sarili mo para makahanap ng ganyang kagaling na doktor. Ayos lang, dapat ko namang gawin to. Salamat. Kinsong, sobrang nadismaya na ako sa'yo. Jiangshu, may anak kami ni Fei. Wala kang karapatang magselos. Ilang taon kang naging abala sa trabaho. Ako man o ang mga magulang ko. Si Fei ang walang pagod na gumawa ng lahat. At ikaw, ilang taon na tayong kasal. Ano bang nagawa mo para sa pamilyang ito? Ako. Fifi, Fei. Anong nangyari? Bakit ang dami mong dugo? ang sakit. Nurse. Doktor. Bilisan nyo. Dalhin sa delivery room. Jiangshu, hindi ka ba director? Tulungan mo si Fei, pakiusap. Jiangshu. Jiangshu. Director Jiang, papasok ka ba? Sage. Bilisan natin. Magiging okay ka, Fei. Bilisan. Ingatan mo nawa ang apo ko. Ilayo mo siya sa kapahamakan, Shuji. Salamat sa iyo. Salamat at naging saksi ka sa pagiging ina ko. Sige pa, ituloy mo. Malapit na siyang lumabas. Ang dumi-dumi, nakakasuka. Song. Ang sakit. Sobrang sakit. Kayanin mo. Huminga ng malalim. Itulak mo. Sigpe. Nanganak na. Lalaki ang bata. Lalaki. Malusog ang bata. May anak na akong lalaki, Fei. Tingnan mo ang anak natin, bilis. Ang cute naman. Anak ko. Ina na ako. Mahal, tingnan mo, bilis. Mahal. Kanina lang nandito pa si Jiangshu. Saan siya nagpunta? Jiangshu, gusto kitang pakasalan. Habang buhay, hinding-hindi kita iwan, Jiangshu. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Pumayag ka na. Pumayag ka na. Papayag ako, pero sana. Hindi mo ako bigyan ng dahilan para tanggalin ang singsing nito. Sage. Song, anong ginagawa mo? Hahanapin ko si Jiangshu. Song, Nay, Tay, nasaan si Jiangshu? Anong nangyari kay Jiangshu? Tumakas si Jiangshu. ha. Ginoong Qin, isinugo ako ni GNG. Jiang para sabihin sa iyo. Simula ngayon, tapos na ang kasal ninyo. Ang bahay, kotse, at ipon ay binawi na lahat ni GNG, Jiang. Ikaw, wala kang makukuha? Ano? GNG, Jiang, umabot na sa 80,000 ang utang ninyo sa ospital. Magbayad na po kayo agad. 80,000? Umalis na si Jiangshu. Sino ang magbabayad ng ospital? Wala akong pera. Sonj, mag-isip ka naman, Sonj. Sonj, Nangako si Jiangshu na alagaan kaming dalawa hanggang kamatayan. Paano siya nakaalis ng ganoon na lang?
Hindi ba't ikaw ang pinakamamahal ni Jiangshu? Bakit kanya iniwan ng walang paalam? Magsalita ka. Magsalita ka. Kasinungalingan, lahat kasinungalingan. Nangako si Jiangshu na mamahalin ako habang buhay. Hindi siya makikipaghiwalay dahil lang dito. Sinungaling ka. Tama na. Mahal ka nga ni GNG, Jiang, pero ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi walang hangganan. Ibig bang sabihin, nakipaghiwalay si Jiangshu sa akin dahil sa bata? Impossible. Inanggap na ni Jiangshu ang bata. Hinding-hindi siya makikipaghiwalay dahil doon. Inanggap? Si GNG, Jiang? Bakit niya tatanggapin ang isang anak sa labas? Ikaw. At ikaw, bakit mo ipinagpipilitan ang sarili mong akala? Kay GNG, Jiang? Kasinungalingan, lahat kasinungalingan. Tumabi ka. Songsh, saan ka pupunta? Jiangshu. Hahanapin ko si Jiangshu. Songsh. Jiangshu. Mahal mo ako. Ayaw kong umalis ka. Jiangshu. MS Kang, nice mong pumasok. Pagkatapos ng lahat kung saan ako nakatira. Isang huling itsura. Ama, MS Kang, pumili ako sa iyo sa kalahating oras. Mangyaring dalhin ito. Ito ay, Mga pangulong espesyal na pag-apran para sa ikaw bilang mga doktor na walang borders. Hindi ko na kailangan ang mga ito. Ito. Hindi ko maipaliwanag kung hindi mo ito tanggapin. Hindi ba yun ang gusto ni Kinsong? Ang asawa, sa wakas mayroon kaming sariling maliit na pamilya. Pagkatapos nito, magkakasama kami upang makatulong sa isa't isa sa edad na ito. Mabutin. Hala! Cheers! Lahat na dati. Lahat ay burid sa pamamagitan ng Kinsong. Ano pa rin ang aking naaalalan? Asawa, alam kong nasa bahay. Hindi totoo na kailangan kong malinis at umalis sa bahay. Ba? Ang asawa, masyadong mahal mo ako. Hindi mo ako hiwalay. Bakit hindi? Jiangshu. Ano ang ibig mong sabihin? Si Fifei ay nagbigay ng kapanganakan sa ospital. Pagtitiis ng napakaraming paghihirap. Umalis lamang sa ospital nang hindi nagsasabi ng isang salita. Ngayon galit ako sa mga salitang ito. Bakit sa lupa? ano ang kinalaman nito sa akin kung mayroon siyang sanggol at pagkatapos ay nagdurusa? Iyon din ang aming sanggol. Hindi ba namin sinabi ng, paano ka nakarating sa dulo, matandang babae, pagpapalaki ng mga bata magkasama? Bakit mayroon kang saloobin na ito patungo sa akin? Hindi ka kailanman ginamit. Hangin ng candlelight. Ang asawa, ito ba ay isang sorpresa na inihanda mo para sa akin? Susi ng Maybach. Bahay sa Kingshan Livable Villa Subdivision. Asawa ko, kaya ka pala naging malamig sa akin. Ay para itago ang sorpresa. Nagkakamali ka. Ito ay, Jiangshu. Jiangshu, nandito ka pala talaga sa bahay. Aba, Jiangshu ha. Naglakas loob kang makipaghiwalay sa anak ko. Ma, anong ginagawa mo? Tingnan mo ito. May batch na milyon-milyon. Hindi ko pa nasubukang i-drive. Bahay sa Kingshan Livable Villa Subdivision. Bawat isa nito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Hindi ko talaga inaasahan. Sa buhay ko ay makakatira ako rito. Baby, tingnan mo. Kakapanganak mo lang, sasakay ka na sa mamahaling kotse. At makakatira sa malaking villa. Napakapalad mo naman. sinong nagsabi? Nasa inyo ang mga ito. Huwag.
Jiangshu, anong ginagawa mo? Patay na, patay na. Wala na ang lahat. Ang bahay ko. Saan natitira ang magiging apo ko? Ikaw kasi, Jiangshu, ikaw tumalas. Sinira mo ang lahat. Asawa ko, okay ka lang ba? Song, tingnan mo ang ginawa ni Jiangshu. Ito dapat ang magiging tahanan ng baby natin. Song, matitiis mo bang makitang? Mapunta sa kalsada ang babi natin. Ako. Baby, huwag kang umiyak, baby. Huwag kang umiyak, baby. Nandito lang si Daddy. Jiangshu, sobra ka na. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Kailangan mong magpaliwanag ngayon din. Magpaliwanag. Pag-aari ko ang mga gamit na yan, kaya bahala ako kung anong gusto kong gawin. Wala akong kailangang pagpaliwanagan kahit kanino. Sa'yo, sinungaling ka. Nang magpakasal ka sa pamilyang Qin, buo kang pag-aari ng pamilyang Qin. Bawas sentimong kinikita mo. At pati ang bahay na to, lahat yan ay konjugal na pag-aari. Ama, ang bahay at sasakyang yan, lahat pag-ari ng pamilya natin. Sinasadya mong itago ang mga ari-arian ng mag-asawa. Gusto mo bang tumawag ako ng pulis para ipahuli at ipakulong ka? Ipadampot? Sige, tawagan mo na ang pulis at ipahuli mo ako. Jiangshu, anong klaseng ugali yan? Sa tingin mo hindi ko kayang gawin? Tatay, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo kaming takutin. Nay, okay ka lang po ba? Tay, halika, maupo ka muna. Jiangshu, nababaliw ka na ba? Alam mong may sakit sa puso si Tito. Sinasadya mo pa siyang galitin. Paano kung anong masamang mangyari sa kanya? Kaya mo bang panagutan? Pumunta ka na nga doon at humingi ka ng tawad kay Tito. Kapag may nangyaring masama sa tatay ko, papatayin talaga kita. Hindi ko kailangan ng sorry niya. Palayasin na siya. Ako ang papalayasin. Sa akin ang bahay na to, kayo ang dapat umalis. Tama na. Hindi ko na kayo papatulan. Nay, dito po kayo. Tay, maupo po kayo. Seks na. Jiangshu, bilisan mo't magpakuha ka na ng litrato. Sandali lang, eto na. Ano ba yang suot mo? Hindi bagay sa picture. Handa na ba yung ulang? Kung hindi pa, bilisan mo. Sige na. Tatay, nababaliw ka na ba? Pinaalis mo siya. Sino na lang ang mag-aalaga sa atin pagtanda natin? Sino na lang ang bubuhay sa magiging apo natin? Tito, nagsasalita ka ng hindi iniisip ang kahihinatnan. Pamilya tayo. Bakit hindi niyo pag-usapan ng maayos? Sonj, suwayin mo muna si Jiangshu. Kung wala siya, mawawasak ang pamilyang to. Bilisan mo, Sonj. Jiangshu, hanggang kailan ka magdadrama? Tingnan mo, dahil sa'yo, inatake sa puso si Papa. Ano ba talaga ang gusto mo? May kailangan ka bang sabihin? Sabihin mo ng diretsahan. Diretsahan? Sige, sasabihin ko sa'yo, Kinsong. Gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Gusto kong umalis ka na walang makukuha. Gusto nang tuluyang maputol ang relasyon natin. Tapos na tayo. Tapos na. Impossible yan, Jiangshu. Sandali lang, tumigil ka. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Jiangshu, sabi kong tumigil ka. Jiangshu, itanong ko sa'yo, totoo bang gusto mo nang makipaghiwalay? At yung sabi mong wala akong makukuha, totoo rin yun? Tama. Bakit? Bakit mo to ginagawa sa akin? May iba ka na, no? Isang taon kang nawala, tiyak na may iba ka na. Sino yung lalaki? Sabihin mo sa akin. Magsalita ka. Sabihin mo. Kinsong, bitawan mo ako. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Bitawan mo ako. Wala naman pala, buti naman asawa ko. Nangako ka sa akin na mamahalin mo ako habang buhay. Sinabi mo yun, mahal. Na mananatili ka sa tabi ko. At sasamahan mo pa akong kalakihin ang magiging anak natin. Hindi mo naman ako iwan, di ba? Mahal, magsalita ka naman. Miss Jiang, oras na po. Sumakay na tayo. Tara na. Mahal, saan ka pupunta? Sino sila? Hindi ka pwedeng umalis na lang. Kami ay mula sa International Medical Alliance. Sumali si Miss Jiang sa isang lihim na misyon. Ang lokasyon ng misyon ay hindi maaaring ibunyag. International Medical Alliance. Jiangshu, alis ka na naman ng bansa.
Kakarating mo lang galing sa isang assignment tapos alis ka na naman agad. Ganyan ba ang isang mabuting asawa? Paano ka nakakaya na maging ganoon ka walang puso? Fifi, ano bang sinasabi mo? Ano ba ang masama sa pag-alis niya sa ibang bansa? Lihim na misyon pa nga. Tiyak na malaki ang magiging sweldo riyan, Jiangshu. Magtrabaho ka lang ng mabuti diyan sa labas. Basta ba sa tamang panahon, may papadala niya ng buo ang sweldo kay Chiao Song. Mapapalaki natin ng malusog at mabilog ang magiging apo ko. Wala na tayong pakialam kung nandito siya o wala, di ba? Tama, tama. Nakalimutan ko pala yan. Sonj, Ganyan lang siguro si Jiangshu ngayon. tinitignan kasi nagatampo sa'yo, kaya ka inaartehan. Ito, nagtatrabaho si Shuji para kumita ng pera. Para rin naman sa pamilya natin. Ngayon, hindi naman niya sinasadyang galitin kayo. Patawarin niyo na po. Kung hindi lang dahil may pakinabang ka pa, pinahiwalay ko na talaga kayo ni Kinsong. Wala kang lugar para umiyak pagdating ng araw na iyon. Mrs., gaano ka katagal sa ibang bansa bago bumalik? Posibleng. Doktor walang hangganan, bitawan ang lahat. Pati na ang mga relasyon. At dahil madalas ang digmaan sa ibang bansa, laging nanganganib ang buhay. Kailangan ka ng team bilang isang elite sa medisina. Pero mas gusto kong pag-isipan mo itong mabuti. Isang taon sa ibang bansa, ngayon bumalik. Ayaw mo ba talagang iwanan siya? Posibleng hindi na ako babalik. Hindi na makakabalik. Anong ibig sabihin ng hindi na makakabalik? Ano? Hindi ba't mas gusto mo kung hindi na ako makabalik? Na, kung hindi babalik, hindi babalik. Basta tuloy lang ang sahod. May pera tayo para sa bata. Nandyan man siya o wala, pareho lang. Hindi ba, apo ko? Tingnan mo, nakangiti ang mahal kong apo. Nakangiti nga ang apo ko. Sang-ayon ka rin ba sa sinabi ni Lola? Ito, tita, gabi na po. Huwag na po nating hadlangan ang trabaho ni Shuji. Kung mas maaga siyang umalis, mas maaga rin siyang kikita ng pera. Kumita ka na, bilisan mo. Ay isang araw na bawas sa pambili ng gatas ng apo ko. Huwag magpaligoy-ligoy, walang silbi dito. Tay, anong pinagsasabi mo diyan? Si Jiangshu ang asawa ko. Ang haligi ng bahay na ito, at ang ina ng anak ko. Siya rin. Tama na, Kinsong. Walang kinalaman sa akin ang batang ito. Ang haligi ng pamilyang ito. Mas bagay kay Jiang Fifi kaysa sa akin. At isa pa, hiwalay na tayo. Pwede bang ibahin mo na ang tawag mo sa akin? Miss Jiang, oras na para umalis. Kinsong, ako si Jiangshu. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tigilan mo na yung kayabangan mo. Huwag mo na akong guluhin pa. Mahal. Mali ako. Alam ko kung saan ako nagkamali. Ako, pagkatapos nating ikasal. Ako at ang mga magulang ko, hindi maganda ang trato namin sa'yo. Kaming pamilya, hindi ka namin pinahalagahan, mahal. Alam kong mali ako. At saka, kamakailan lang. Lagi kong inaasikaso ang panganganak ni Feifei. Kaya napabayaan kita. Pangako, magbabago ako, mahal. Pangako. Ganyan ba ang paraan ng pag-amin mo ng pagkakamali? Kinsong, ang paghingi mo ng tawad, napakamura, nakakadiri. Gago ako. Ero, hindi mo naman dapat ibunton sa bata ang galit mo. Mahal. Pa naman sa bata, na balang araw. Tatawagin ka ring nanay, patawarin mo na ako. Sige na. Nakikiusap ako sa'yo, patawarin mo na ako. Sige na. Tama nga, Sister Shu. Walang kasalanan ang sanggol. Kung galit ka, saktan mo ako, murahin mo ako. Pero huwag kang padalos-dalos sa desisyon. Tumahimik ka. Walang kinalaman sa akin ang batang iyan. Ang ina ng bata ay si Jiang Fifi. Ginagamit mo ang bata para takutin ako. Kinsong, ang sama mo talaga. Tara na. Mahal, nagsorry na ako. Bakit ganyan ka pa rin? Jiangshu, bumalik ka rito. Bumaba ka ng sasakyan, Jiangshu. Bumalik ka rito, Jiangshu. Miss Jiang, gusto mo bang? Ayos lang ako. Huwag kang tumigil. Sige lang. Sige. Jiangshu. Bumalik ka rito, Jiangshu. Anak, kawawa namang anak ko.
Jiangshu, ikaw na walang puso. Tingnan mo kung ano nang ginawa mo sa anak ko. Sonj, anong nangyayari sa iyo? Sonj, Wala kang silbi. Bilis, tulungan ninyo siyang tumayo. Sonj. Sonj, Anak, anak. Sonj. Ang Jiang Fifi na yon, wala talagang kakayahan. Pinadala pa ang anak ko sa ganitong klaseng ospital sa probinsya. Sobrang pangit ng lugar na ito. Kung nandito lang sana si Jiangshu, hindi namin mararanasan ang ganitong paghihirap. Ma, tigilan mo na. Utang pa rin natin sa ospital ang 80,000 iyon. Siya mismo ang nanghiram at nagbayad. Anak niya yon, hindi mo anak. Dapat lang na siya ang gumastos. Ma, Sige na, sige na. Alam ni mama na mabait na babae si Fifi. Lahat ng ito, kasalanan ni Jiangshu. Hello. Hindi maabot ang numerong iyong tinatawagan. ang babaeng Jiangshu na iyon, hindi sumasagot sa tawag. Hindi rin alam kung saan nagpunta. Kinuha na nga niya ang sasakyan at bahay. Chinek ko kanina ang bangko. Wala man lang iniwang piso sa atin. Gusto niya tayong patayin sa hirap. Yemi, huwag lang na mahuli ko ang babaeng iwan pamilya at iwan anak na yon. Kung hindi, kakalmutin ko talaga ang mukha niya. Tama na. Nagtatampo lang si Jiangshu. Naniniwala akong babalik din siya sa akin. Siya mismo ang magbibigay sa akin ng bahay at ng may batch na iyon. Sigurado iyon. Sigurado. Hoy, Kumonekta na. Mahal, nasaan ka? Miss na kita. Pwede mo ba kaming sunduin? Ang pangit ng lugar dito. Puro ipis. Hindi ito matitirhan ng tao. Kinsong, sinagot ko lang ang tawag na ito. Para sabihin sa'yo na aalis na ako. Huwag mo na akong tawagan kahit kailan. Hindi. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo kami pwedeng iwan. Jiangshu, alam kong nagkamali ako. Kaya ko namang magbago. Gagawin ko ang lahat basta patuloy mo lang akong mahalin. Hindi ko na kailangan. Bakit mo ba ako ginaganito? Dahil ba sa bata? Jiangshu, dahil may anak kami ni Fifi, tama? Kaya kitang hingan ng tawad. Jiangshu, kung iyon man ang problema mo, dapat sinabi mo ng mas maaga. Kaya ko namang ayusin. Pwede pang bumalik sa dati ang lahat. Ayusin. Paano? Sinabi mo ba sa akin ang lahat mula umpisa? Ako, Achu, pasensya na. Ayaw lang naming makaabala sa trabaho mo. Kaya hindi namin agad sinabi ni Sonj. Fifi, artificial insemination naman ang ginawa namin. Wala namang nangyaring pisikal sa amin. Hindi naman magagali si Jiangshu roon. At saka, mahal, hindi ba't gusto mo namang maging ina? Ngayon may anak ka na agad. Dapat matuwa ka, hindi ba? Kinsong, ikaw ang pumili na magkaanak. Panindigan mo siya. Wala kang karapatang ipasa iyan sa taong walang kinalaman dito. Kahit anak ko iyon. Pero asawa mo ako. Kaya natural lang na anak mo rin iyon. Tapos na ang diborsyon natin, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi, ayokong makipaghiwalay sa iyo. Ang tagal na nating mag-asawa. Paano ka naging ganito kawalang puso? Bumalik ka na please. May sasabihin ako, pwede ba nating pag-usapan ng harapan? Miss Jiang, kailangan na po nating sumakay. Hoy, Anak, anong ginagawa mo? Jiangshu, huwag. Jiangshu, huwag kang umalis. Papunta na ako sa airport ngayon. anak, anong ginagawa mo? Sonj, Valentine's Day ngayon. Tumabi ka. Kinsong, nababaliw ka na ba? Hahanapin ko si Jiangshu. Jiangshu, huwag kang umalis. Papunta na ako. Tara na. Boss, nakita mo ba ang asawa ko? Ganito itsura niya. Mga ganito kataas. Asawa ko, alam ko nang nakamali talaga ako. Huwag mo akong iwan please. Huwag mo akong iwan. Hello, nakita mo ba ang asawa ko? Ganito itsura. Mga ganito kataas. Wala. Hello, nakita mo ba ang asawa ko? Ganito itsura. Mga ganito kataas. Wala. Jiangshu. Bumalik ka Jiangshu. Jiangshu, nagkamali ako. Jiangshu.
Mahal. Maligayang araw ng mga puso. Ito ang una kong regalo sa'yo mula nang ikasal tayo. Mula ngayon, ito na ang magiging tulay ng pagmamahalan natin. Sige, bawat sandaling gagamitin ko ito, maaalala kita. Pati regalo ko sa'yo noong Valentine's, itinapon mo na. Nangako kang mamahalin mo ako habang buhay. Sinungaling ka. Anak, Xiao Song, bumangon ka. Song Xiao Song, Nasaan si Jiangshu? nahanap mo na ba siya? ano bang tinitingnan mo diyan sa cellphone na iyan? Magsalita ka naman. Sino bang pinag-alala mo? Itong cellphone na ito, Songje. Hindi ba ito iyong regalo mo kay Jiangshu? Bakit naiwan dito? Ibig sabihin ba? Talaga bang gusto ka na niyang tuluyang iwanan? At dahil ba sa akin yon? Dahil sa akin, Kinsong, anong ibig mong sabihin? noong mga anak siya noon, ikaw rin ang nagsabing papayag si Jiangshu. Ngayong iniwan kanya pati ang anak mo. Bakit ako ang may kasalanan? Hindi naman ako ang naggaboy sa kanya. Xiaosong, si Jiangshu ang may pagkakamali. Siya itong walang pakialam sa pagsasama ninyo at iniwan ka. Paano mo masisisi si Pipi? Dahil lang sa kanya kaya, ano naman. Ang dapat unahin, hanapin muna natin si Jiangshu. Huwag tayong mag-away dito. Dahil kaming mag-anak, ay umaasa sa kanya. Nga Songj, naubos ko na ang mahihiram ko. Wala na talaga akong pera ngayon. Kapag hindi pa natin mahanap si Jiangshu, hindi lang tayo. Pati panggatas ng anak mo, magiging problema na. Ikaw. Pero nakasakay na si Jiangshu sa eroplano. Saan ko pa ba siya hahanapin? Tanungin mo kaya ang mga kaibigan niya. Kaibigan? Bilisan mo. Ni isa, wala pala ako. Ni isa, hindi ko man lang pinansin kung sino ang mga kaibigan ni Jiangshu. Wala akong contact number nila. Ano? Ikaw, Yemi, ganyan ka ba talaga ka hindi asawa? Kaya hindi ka nakatakang iniwan ka ni Jiangshu. Tumahimik ka. Tama na. Wala tayong mapapala sa away ngayon. Ospital. Pumunta tayo sa ospital. Ang mga katrabaho at boss niya, iyak na alam nila kung saan nagpunta si Jiangshu. Ay, tama. Tama ang sabi ng matanda. Tara, pumunta tayo ngayon sa ospital. Alamin natin kung saan pumunta si Jiangshu. Tawagin natin siya pabalik. Humingi tayo ng tawad ng maayos. At mamuhay tayo ng matiwasay kasama siya. Jiangshu. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nahahanap. Tara. MS Jiang, na-rebook na po ang flight ninyo sa susunod na biyahe. Makalipas ang 3 oras. Sige, naiintindihan ko. Direktor, nakikiusap ako. Sabihin ninyo sa akin. Hindi ko talaga kayang mawala ang asawa ko. Hindi ko alam. Paano nangyaring hindi mo alam? Ikaw ang boss ni Jiangshu. Imposibleng hindi mo alam kung saan siya nagpunta. Klarong-klaro na. Sinasadya mong itago sa amin. Tayo, biyenan niyang babae. Ikaw, biyenan niyang lalaki. At ikaw, dating asawa na kasama niya sa isang kama. Kayong lahat. Kayo ang pinakamalapit sa kanya, pero hindi ninyo alam ang pupuntahan niya? At sa akin pa kayo nagtatanong, isang tagalabas? Hindi ba kayo nahihiya? Director. Alam kong nagkamali talaga ako. Kasalanan ko ito. Director, ang gusto ko lang ngayon. Mabilis na mahanap si Jiangshu. Nakikiusap ako. Bigyan ninyo ako ng pagkakataong bumawi sa kanya. Director, bumawi? Sa tingin ko, gusto ninyo lang siyang mahanap para patuloy na pagsamantalahan. Gaano na ba karami ang isinakripisyo ni Jiangshu para sa inyo? Wala ba kayong kaalam-alam? Siya ngayon ay sa wakas, pinili ng mabuhay para sa sarili niya. At gusto ninyo pa siyang pabalikin? Walang paraan. Ngayon, lumabas na kayo. Huwag kayong manggulo sa ospital. Sa normal na operasyon nito. Hindi, wala akong. Huwag ka nang magsinungaling. Si Jiangshu ay maalaga at magalang sa biyenan. Alam ng buong ospital na 1 taon na ang nakalipas. Nang mag-abroad, di makabili ng sapatos. Pinagtawanan pa siya ng mga kapwa-doktor sa ibang bansa. Magandang araw, Yarjiang. Nakita niyo ba? Butas na ang sapatos ni Yarjiang. Malalaglag na ang takong. Binibigay kasi lahat ng pera niya sa asawa niya. Wala na siyang panahon para sa sarili niya. Si Jiangshu, nagtitipid siya ng sobra. Sa kantin, puro pinakamurang kanin at gulay lang ang ino-order niya. Payat na siya, butot balat na lang. Yarjiang, yan lang po ba ang kakainin ninyo? Yarjiang, gising po. Yarjiang, okay lang ba kayo? Yarjiang, Saan napunta ang pera niya? Saan pa?
kundi sa inyong pamilya na walang utang na loob, nilustay ninyo lahat. Talaga namang walang utang na loob, napakakapal ng mukha. Sabihin niyong hindi ginastos? Lahat ng kailangan galing sa kanya. Sabihin mo, Ang pamilyang ito, mga vampira sa anyong tao, nagtaksil sa asawa. Nagkaanak pa, at gusto pang si Yarjiang ang bumuhay. Ngayon may tagal pa kayong mag-eskandalo dito sa ospital. Hindi ba nila alam kung paano isulat ang salitang kahihiyan? Ikaw, swerte pa nga sila at umalis na lang si Yarjiang. Kung ako yan, itong pamilyang ito na walang puso. Hahambalusin ko hanggang sa maging giniling at ipakain sa aso. Tama. Ikaw, kayo. si Jiangshu, nakita ko siya. Mula sa pagiging intern na doktor, hakbang-hakbang. Hanggang maging elite, lahat ng hirap. Lahat ng pawis na ibinuhos niya, ako ang pinakanakakaalam. At ikaw, kayo, naawa ba kayo sa kanya kahit katiting man lang? Anong pinagkakalkal mo diyan? Ang ingay. Mahal, parang wala na akong maisuot na damit. Anong walang maisuot? Yang suot mo, hindi ba damit yan? Kung kaya pang gamitin, huwag nang bumili ng bago. Magtipid ka pa, maibili mo ako ng magandang sasakyan. Ang ingay. Itapon mo na yung sirang alarm clock mo at umasok ka na sa trabaho. Huwag mong istorbohin ang tulog ko. Mahal, huwag kang magalit. Lumayas ka. Dad, Mom, mahal, labas na kayo at kakain na. Kain na, tara ma, kain na. Aw-aw na lang ganito. Sawang-sawa na ako. May talong pa, tikman mo nga. Huwag ka nang umupo. Sige. Pumunta ka sa sasakyan at kunin mo ang mga gamit ko sa camping. Ah, sige. Hoy asawa, bakit wala na yung paborito kong juice? Hindi ka ba pwedeng bumili ng marami at ilagay sa ref? Bibili ako ngayon para sa iyo. Eka, bilhan mo ako ng alak na uliangye. Hindi ako sanay sa mumurahin. Dad, sa convenience store sa baba, walang gulyangi. Hindi ka ba pwedeng pumunta sa tindahan ng alak 1 kilometro ang layo? Bilisan mo. Dumaan ka sa courier station at kunin mo ang mga padala ko. Dad, Mom, ito na mga pinapabili ninyo. Matapos kaming ikasal ni Jiangshu, napakarami niyang tiniis na sakit, at ako. Ni minsan, hindi ko siya kinamusta o inalagaan kahit kaunti. Kasama na. Director, nakikiusap ako sa inyo, sabihin ninyo kung nasaan si Jiangshu. Bigyan ninyo ako ng pagkakataong mabawi sa kanya, Director. Matanda na tayo kung isipin. Talagang naging labis ang trato natin kay Jiangshu. Director, alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Wala na akong ibang hinahanap ngayon. Gusto ko lang mahanap agad si Jiangshu. Kahit na makapag-sorry lang ako sa kanya, sapat na, Director. Nakikiusap ako, sabihin ninyo na kung nasaan siya, Director. Wala na akong pera at kakaluan ko lang ng 80,000 pambayad sa ospital. Kung hindi ko mahanap si Jiangshu, baka mamatay na lang sa gutom ang anak ko sa lansangan. Director, lahat ng pagkakamali ay akin na. Ako ang sumira sa relasyon nila, Director. Alam naman po ninyo ang karamdaman ko. Sa nalalabi kong panahon, gagawin ko ang lahat para bumawi. Sila po ang magkabalikan, Director. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon, Director. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag ninyo pong sirain ang isang pagsasama. Maawa po kayo. Sabihin nyo na lang po sa amin. Labis nang nagsawa si Jiangshu sa iyo. Hindi na niya kailangan ang kahit anong pagbabayad ninyo. Ang presensya mo ay magdudulot lamang ng hindi kinakailangang epekto sa trabaho niya. At tanganib. Panganib? Anong trabaho ba ang ginagawa ni Jiangshu sa ibang bansa? Bakit may panganib? Wala akong sasabihin. Director, ano ba ang hindi pwedeng sabihin? Dapat malaman ng ngalang pusong pamilyang ito. Tama. Si Yarjiang ay naging doktor na walang hangganan. Kapag namatay si Yarjiang sa giyera, kasalanan niya lahat iyon. Dapat habang buhay na makonsensya ang lalaking ito. Ano? Doktor na walang hangganan? Gigera. Mamatay sa giyera? Hindi ito totoo, hindi ba? Niloloko mo lang ako, hindi ba? Ayokong mamatay si Jiangshu. Mahal ko, nagkamali ako. Mahal ko, nagkamali ako, nagkamali ako. Anak ko, Xiaosong. Anong nangyayari? Masama na, stress-induced heart disease ito,
Iligtas natin siya. Bilisan ninyo, Doktor. Siege na baby, magiging okay si Daddy. Anak ko, huwag kang mawala, kung hindi. Paano na lang mabubuhay si Mama? Tumigil ka nga, nabibingi na ako sa iyak mo. Ang anak mo, malapit nang mamatay sa sakit sa puso. Parang wala kang pakialam, ikaw ba talaga ang ama niya? Anong magagawa ng pag-aalala ko? Hindi naman ako doktor, saka, inoperahan din naman ako noon sa puso. At buhay pa rin naman ako ngayon. Kung nandito lang sana si Jiangshu. Ngayon mo pa naalala si Jiangshu. Saan ka ba kanina? Anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin ako lang mag-isa? Ang nagtaboy kay Jiangshu. Sino ang kapamilya ni Kinsong? Kami. Ako. Hindi maganda ang kalagayan ng pasyente. Ito ang abiso ng kritikal na kondisyon. Kailangan ninyong maunawaan ang kalagayan ng pasyente at pumirma. Gagawin namin ang lahat para iligtas siya. Pero kailangan ninyong maging handa. Abiso ng critical na kondisyon. Anak ko, Magkano ba ang abutin nito? halos 100,000, nurse. Ha? Ano? 100,000? Anong klaseng gamot yan para umabot ng ganyan kalaki? Ililigtas nyo ba siya o hindi? Iligtas nyo. Siyempre ililigtas namin. Pero, saan naman kami kukuha ng ganyang kalaking pera? Fifi, tawagan mo na agad ang kaibigan mo. Manghiram ka ng pera. Iligtas natin si Sausong natin. Pakiusap. Ita, huwag nyo naman po akong ipitin. 100,000 ba naman pong halaga? Kahit ipagbili niyo po ako, hindi ako abot ng ganyan. Jiang Fifei, anong pinagsasabi mo diyan? Wala ka na bang pakialam kung mabuhay o mamatay ang anak ko? SSA, baby, huwag ka nang umiyak. Sir, huwag naman po kayong sumigaw ng ganyan, natatakot ang bata. Tito, tita, hindi ko naman po sinasabing ayaw kong tumulong. Alam niyo naman po ang kalagayan ko. Wala na akong magulang. Wala rin akong pera, may malubha pa akong sakit. Wala po talaga akong kakayahan. Anong walang kakayahan? Noong nandito pa si Jiangshu, ni minsan hindi kami nag-alala sa pera. E di kung may kakayahan kayo, e di kayo ang pumunta at hanapin si Jiangshu. Ikaw, kung hindi lang noon, na pinilit mong makaanak sa iyo si Caosong. Hindi sana dadating ang pamilya namin sa ganitong sitwasyon. Ngayong sinasabi mong wala kang kinalaman, lilinisin mo na lang ba ang kamay mo sa lahat ng ito? Tita, hindi ko naman po gustong magpawalang sala. Tatay naman po ng anak ko si Sonj. Pero nakapagbayad na po ako dati ng 80,000 sa ospital. Wala na po talaga akong pera ngayon. Ikaw ang nagsilang sa batang yan, kaya dapat lang na ikaw ang gumastos. Tama, ako dapat ang magbayad. Pero itong 10,000, wala talaga ako ngayon. Kayong, Kahit patayin niyo pa ako, wala talaga ako. At isa pa, ang batang ito, ay kusa at bukal sa loob na ibinigay sa akin ni Kinsong. Hindi ko siya pinilit, ngayong may nangyari sa kanya. Bakit sa akin isisisi? anong sinabi mo? Tatay, okay ka lang ba? Sir, kumalma ka muna. Kung hindi dahil sa iyo, kung hindi dahil sa batang ito, makikipaghiwalay kaya ang anak ko kay Jiangshu. Sinira mo siya, sinira mo ang pamilya namin. At ikaw pa ang may gana magsalita ng ganyan? Wala kang konsensya. Ingnan mo kung hindi kita mapapatay ngayon. Tama na. Sige, naiintindihan ko na. MS Jiang, tawag po ng director, si MR Qin. May nangyari. Jiangshu, alam kong hindi tama na tawagan kita. Pero ang ex-husband mo ay inatak sa puso. At may kasamang shock, critical ang kalagayan. Ngayon wala nang magawa ang lahat sa ospital. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya, babalik ka ba? Jiangshu. Iligtas mo si Caosong, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo siya agad. Nakikiusap ako, iligtas mo na si Caosong. Sige na, Jiangshu. Iligtas mo si Caosong. Jiangshu, ako. Pipirma ako. Sig, pipirma ako. Pipirma na ako ngayon din. Ito, tita, nandito na si Jiangshu. May pag-asa na si Sonj. Sino bang Sonj mo? Tumabi ka. Katay, okay ka lang ba? Tay, doktor, may tao ba diyan? Doktor.
Ako. Mamamatay na ba ako? Mrs., ikaw ba yan? Nananaginip ba ako? Simulan na ang operasyon. Alam kong nagkamali ako, mahal. Alam kong nagkamali ako. Patawad. Maayos naman ang pagaling ng pasyente. Magigising na siya agad. Bawal na ang mabibigat na gawain. Tandaan mo yan. Bawal din ang matinding emosyon o stress. Salamat po, Doktor. Songsh, gising ka na. Nasaan ako? Songsh, nasa ospital tayo. Nakalimutan mo ba? Isang linggo na ang nakalipas. Inatake ka sa puso. Muntik ka nang mamatay. Atake sa puso? Jiangshu. Nasaan ka, Jiangshu? Shuji. Salamat sa pagligtas kay Songsh. At saka noong huli. Noong nanganak ako, salamat din sa iyo. Ayos lang. Kung wala nang iba, aalis na ako. Jiangshu. Ang anak ko ay kay Songsh. Kami ang tunay na pamilya. Kaya pakiusap, huwag ka nang magpakita kay Songsh. Ang pagliligtas ng buhay ay tungkulin ng doktor. Kayo, wala na akong pakialam sa inyo. Ikaw. Jiangshu na naman, si Jiangshu. Ang walang hiyang babaeng yon. Songjae, anong sinasabi mo? Sinong Jiangshu? Walang Jiangshu rito. Baka nananaginip ka lang, Songjae. Kaumpisa mo lang ng operasyon, hindi ka dapat masyadong na-stress. Halika, tulungan kitang humiga. Ibig sabihin ba, nanaginip lang talaga ako? Hindi. Si Jiangshu ang nag-opera sa akin. Sabihin mo kung nasaan siya. Kailangan ko siyang makita. Tama na. Ang babaeng yon na si Jiangshu. Iniwan katang anak, di na babalik. Ang nag-opera sa'yo. Ibig sabihin, nanaginip lang talaga ako? Songjae, syempre nananaginip ka lang. Ako ang nagligtas sa'yo. Ibinenta ko lahat para sa milyon. Binayaran ko ang operasyon mo, at binilhan pa kita. At ang anak natin ng maliit na bahay. Songjae, tingnan mo mula ngayon. Ito na ang magiging tahanan natin. Tahanan? Songjae, noong inatake ka sa puso. At nasa bingit ka ng kamatayan. Nakontak ko si Jiangshu sa pamamagitan ng direktora ng ospital. Wala siyang pakialam kung mabuhay ka o mamatay. Totoo ba? Syempre totoo. Bakit kita lolokohin, Songjae? Ang babaeng yon na si Jiangshu, isa siyang walang utang na loob. Dapat tuluyan mo na siyang kalimutan. At palakihin natin ng maayos ang ating anak. Songsh, ang anak natin. Ang siyang magiging kakampi mo sa hinaharap. Dumadaloy sa kanya ang dugo nating dalawa. Kailan may hindi kanya iwan? Fifei, tama ka. Ang taong walang pakialam kung buhay pa ba ako o patay na, ay hindi dapat pang pagsayangan ng luha. Dapat noon pa lang, ay kinalimutan ko na siya. Songsh, ganyan nga. Halika. Tingnan mo ang anak natin kay Sigla. Paglaki nito, tiyak na kamukha mo ang mga mata at kilay. Baby. Si Daddy yan. Baby. Nasaan na sina Mama at Papa? Bakit ang tagal ko nang hindi sila nakikita? Sila. Anong nangyari sa kanila? Magsalita ka. Nang araw ng emergency operation mo, labis na nag-alala ang tito mo. Inattack siya sa puso at tinala sa ICU. Ilang beses nang binigyan ng critical condition notice. Si tita naman ay halos hindi na rin makayanan. Tingnan mo. Ite. Song. Ite. Song, ngayon ka lang nagising.
Sabi ng doktor, bawal kang gumawa ng marahas na pagkilos, at bawal ang labis na emosyon. Baka hindi kayanin ng puso mo, mapanganib iyan. Tumabi ka. Itay. Song, Ma, kumusta na si Itay? May pag-asa pa ba? may pag-asa pa naman, pero kailangan niya na hair transplant. May pag-asa pa. Salamat naman. May nahanap na bang heart donor? Ilang beses na kaming nag-cross-match, pero wala ni isang pumasa. Sa ngayon, naghihintay na lang ng kamatayan ang tatay mo. Paano nangyari ito? Dad. Naririnig mo ba ako, Dad? Sagutin mo ako, Dad. Huwag kang mag-alala, ililigtas kita. Ibibigay ko sa iyo ang puso ko, Dad. Ibibigay ko sa iyo ang puso ko, Dad. Sonj, anong sinasabi mo? Xiaosong naman. Huwag kang gagawa ng kahangalan, anak. Wala rin naman siyang magagawa. Ayon sa batas. Bawal mag-transplant ng organ mula sa malusog na tao. Kaya nga, kahit gusto mong ibigay ang puso mo sa tatay mo, impossible pa rin yan. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang panoorin lang na mamatay ang tatay ko. Sa ngayon, may isa pang paan. Anong paraan? Ikaw. Bakit ninyo ako tinitignan? Ako ay nasa terminal stage ng cancer. 6 na buwan na lang ang itatagal ko. Hindi rin magagami ang puso ko. MS Jiang, mataas ang compatibility ng puso ninyo kay Ginoong Qin. At ayon sa report, ang cancer cells sa katawan ni MS Jiang ay hindi nakaapekto sa puso. Pwede siyang maging heart donor. Sa kasalukuyang medical na teknolohiya, wala pang lunas. Ang terminal stage ng cancer. Kaya naman, bago ka pumanaw, makakagawa ka pa ng kabutihan. Bakit hindi mo gawin? Hindi. Hindi ako magdodonate. Jiang Fifei, kasalanan mo ang lahat. Ikaw ang dahilan ng kalagayan ng tatay ko. Ikaw ang may sala dito. Ikaw ang pumili ng doktor. Dapat magbayad ka sa buhay ng tatay ko. Huwag kang mangarap. Xiaosong, Kayong dalawa ang nagpakatanga. hindi ko kailanman sinabi na ako ang nag-utos sa direktor ng ospital. Naoperahan ang tatay mo. Kayo ang nagpilit niyan sa akin. Ngayon, isisisi ninyo sa akin ang lahat. Wala kayong mapapala. Ikaw na masamang tao. Paano mo nasasabi yan? Paano mo nagagawang ganito? Ang papa ni Xiaosong. Isang matandang ngalang halaga, mawala man siya. Wala na yon. Anong koneksyon noon sa akin? Paano mong sasabihin walang koneksyon? Ikaw mismo ang nagpipilit noon. Nabigyan ka ni Xiaosong ng anak. Sinira mo ang buong pamilya namin. Ano bang mawawala kung iligtas mo ang papa ni Xiaosong? Umalis ka nga dito. Ma, anong nangyayari sa'yo? Ma, Walang utang na loob na mag-ina. Wala ka nang pakialam kahit 6 na buwan pa ang itatagal ko. Kahit 1 buwan o 1 araw na lang ang natitira sa akin. Hinding-hindi ko siya ililigtas at hinding-hindi ako mamamatay para sa kanya. Jiang Fifei. Bakit ganyan ka kasama? Yemi, Jiang Fifei, tumigil ka. Ang bata. Wala ka na bang pakialam sa bata? ginagamit mo ang bata para takutin ako. Kunin mo kung gusto mo. Kahit sino pa ang magpalaki sa batang yan, sa huli, Ang dugo ko pa rin ang dumadaloy sa katawan niya. Pag namatay ako, magluluksa pa rin siya sa harap ng puntot ko. Hindi ba? Ikaw talagang masamang tao. Mali ang sinisisi mo. Hindi ako ang dapat mong sisihin, kundi ang sarili mo. Kung ang papa mo man ngayon ay nasa ICU. o si Jiangshu, na dating nakipag-iwalay sa'yo at iniwan ka. Lahat ng yan kasalanan mo. Ikaw ang nagtaboy sa kanila. Buti na lang, natauhan na si Jiangshu. Kung hindi, tuluyan na siyang masisira. Ang tulad mong walang utang na loob habang buhay. Makalipas ang 1 linggo, inihatid namin ni Mama si Papa sa huling hantungan. Bago bawian ng hininga si Papa, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Jiangshu. Hindi man lang siya nakapikit hanggang sa huli. Mahigit 1 buwan ang lumipas. Napakabilis ng pagpanaw ni Mama, wala man lang akong panahong makahinga. Sumunod agad siya kay Papa, ang hindi ko inaasahan. Tulad ni Papa, si Jiangshu pa rin ang laman ng huling hininga niya. Ma, alam ko kung bakit si Jiangshu ang naalala ninyo. Hindi lang naman kayo ang may pagkakautang sa kanya. Hahanapin ko siya, sigurado iyon. Ma.
Kinsong. Pasilipin mo naman ako sa bata. Sige na. Ako ang tunay niyang ina. Kinsong. Pasilipin mo naman ako sa bata, pakiusap. Ako nga ang tunay niyang ina. Sabi ng doktor, kaunti na lang ang itatagal ko. Mali ako. Hahandog ko ang puso ko sa tatay mo, kusa kong ibibigay. Kinsong. Ito ba ang bunga ng sarili kong kasamaan? Kinsong. Anak, huwag kang makinig sa sinasabi ng taong yan sa labas. Hindi siya ang nanay mo. Ang tunay mong ina ay isang napakalaking bayani. Nasa napakalayong lugar siya, nagliligtas ng mga buhay. Pero huwag kang mag-alala. Hindi niya tayo pababayaan. Babalik siya. Siguradong babalik siya. Dito lang tayo maghihintay sa kanya. Jiangshu, miss na kita. Kailan ba talaga? Kita muling makikita? Kumusta ka na kaya diyan? Sir, ayos ka lang ba? Sir? Doktor? Sir, kumapit ka lang. Andiyan na si Jiang. Iligtas niyo po si Sir. Pakiusap. Tamaan ng bala sa hita. Pipigilan ko muna ang pagdurugo. Nandito ako. Hindi kita hahayaang mamatay. Kumapit ka lang. Sandali na lang, maayos din to. Masakit ang mo. Ayaw ko bigyan ang buhay sa walang. Pero huwag mong kakagatin ang dila mo. Ayos na. Tumigil na ang pagdurugo. Salamat. Air Jiang. Ayos lang. Tungkulin naming doktor ang magligtas ng buhay. Dapa. Dad, uwi ba talaga si Mommy ngayon? Makikita na ba natin siya? May Mommy ang ibang bata. Miss ko na rin ang Mommy ko. Naman. Dad, uwi ba talaga si Mommy ngayon? Sigurado yan. Konting pasensya pa, anak. Dad, babalik pa ba si Mommy? Ang tagal na nating naghihintay. Nangangawit na nga ang mga binti ko. Hindi na. Tana, uwi na tayo. Tara na, anak, uwi na tayo. Bakit tayo pumupunta rito? Ilang taon na tayong ganito. Kailan ba natin? Makikita si Mommy? Baka isang araw. Baka habang buhay. Dad, gaano ba katagal ang habang buhay? Ang habang buhay, napakatagal noon. Ito ang natitirang. Lahat ng panahon ni Daddy. Lahat ng natitirang panahon. AMM. Ibig sabihin, hindi na natin makikita si Mommy? Hindi naman. Hindi titigil si Daddy hanggat hindi nakikita si Mommy. Naiintindihan mo ba? Oo. Tulad ni Daday, hindi rin ako titigil. Batang tu, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng hindi titigil? Ginagaya mo lang ako magsalita. Jiangshu, ikaw ba yan? 6 na taon na. Sa wakas, bumalik ka na rin. 6 na taon na, hindi ko akalain na ganito kalaki ang pinagbago ng lahat. Nakabalik pa ako ng buhay sa sarili kong bayan. Nga, buti na lang may tumulong, kundi noon pa mahal ko.
Jiangshu, ikaw nga talaga yan. Hindi ako nagkakamali, hindi ba? O nananaginip lang ba ako? Bumalik ka na talaga. Bumalik ka na sa akin, hindi ba? Bakit mo ako iniiwasan? Lahat ng taon na to ang lumipas, hindi mo pa rin ba ako kayang patawarin? Nagkamali ako, Jiangshu. Mrs. Siya ay, Hindi ko siya kilala. Mrs. Hindi, magkakilala tayo. Siya ang asawa ko. Pasensya na, Ginoo. Jiangshu nga ang pangalan ko. Pero hindi ako ang asawa mo. Nagkakamali kayo. Umalis na tayo. Huwag kang umalis. 6 na taon, 6 na taon. Miss na kita, Jiangshu. Hayaan mo akong pagmasdan kang mabuti. Ginoo, magpakabait ka nga. Sige pa, tatawag na kami ng pulis. Jiangshu, huwag ka munang umalis. Umalis ka, atake sa puso si tatay, namatay. Pati nanay ko. Hindi na rin kinaya ang sakit at sumunod na rin. At si Jiang. Yang babaeng yon, patay na rin siya. Ako talaga. Pinag-isipan ko ng malalim lahat ng ginawa ko. Alam ko na ang mali ko, nagbago na ako. Ang tanging hinihintay ko lang ay ang makabalik ka at makita tayong muli, para makuha ko ang kapatawaran mo. Gino, Nakikiramay ako sa mga pinagdaanan mo. Sana tanggapin mo na lang. Pero lahat ng yon, sa totoo lang, wala nang kinalaman sa akin. Hindi ba? Maliban kung sisisihin mo pa ako sa pagkamatay nila? Hindi, Jiangshu. Hindi kita sinisisi. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang mga pinagdaanan ko sa mga taong to. At ang pagbabago ko. Tingnan, sa sipag, may bahay na ako. At nabili ko rin ang kaparehong may batch na binigay mo noon. Jiangshu, gusto ko lang ipaalam sa iyo. Kaya ko na ngayon. Kaya ko nang ibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Ayos yan. Pero, hindi ko na kailangan. Hindi ko na kailangan. Jiangshu, Alam kong nasa ibang bansa ka. bilang totoo na walang hangganan, alam ko. Walang kita ang trabahong yan, wala kang sahod. Paano ka nabubuhay? Huwag kang mag-alala, hindi ako kasing miserable ng iniisip mo. Hindi ko hahayaan ang sarili kong magutom. Jiangshu, hindi ko sinasabing miserable ka. Hindi rin kita minamaliit, ang gusto ko lang sabihin. Aya ko nang tustusan ang lahat ng pangangailangan mo. Aya kitang bigyan ng maginhawang buhay na gusto mo. Kinsong, ikaw. Alam ko, basta pumayag kang bumalik. Ako na sa lahat ng gawaing bahay. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Naintindihan ko. Puno na ang aparador. Puro damit at sapatos na binili ko para sa'yo. Huwag kang mag-alala, buong taon, walang paulit-ulit na susuotin. Jiangshu, basta mapatawad mo lang ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Alam mo ba ang pangalan niya? Nianjiang ang pangalan niya. Nianjiang. 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 Hindi ba namimiss mo na si Mommy? Siya si Mommy, tulungan mo si Daddy, anak. Pakiusap, papiliin mo si Mommy na manatili. Tawagin mo siyang Mommy. Kinsong, tigilan mo iyang kalokohan mo. Jiangshu. Huwag mong ibunton sa bata ang galit mo. Hindi ka sadya na tinatakot ni Mommy. Pagod lang si Mommy, pagod lang talaga. Hindi ako ang nanay niya. Jiangshu, galit ka pa rin sa akin, hindi ba? Kinsong, wala nang kahit ano sa ating dalawa. Kaninong anak yan? Sa tingin ko mas alam mo yan kaysa sa akin. At may asawa na ako. Kaya tigilan mo na ang pagpapaka-self-righteous. Naggumawa ng mga bagay para lang maawa ka sa sarili mo. Para lang malinis ang konsensya mo. Hindi ko kailangan. At wala rin akong pakialam. Impossible, niloloko mo ako. Niloloko mo ako, hindi ba, Jiangshu? Nakikiusap ako, alam kong mali ako, patawarin mo na ako. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo? O dukitin ko ang puso ko para ipakita sa'yo? Basta pumayag ka lang. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo, Jiangshu. Kinsong, tapos na ang nakaraan. Wala ka nang kinalaman sa kahit anong gawin ko ngayon. Walang kinalaman sa'yo. Mag-asawa tayo. Tayo ang dating pinaka-close na relasyon. Jiangshu, bakit mo naman ako ginaganto? Jiangshu. Bakit? Bakit ayaw mo pa rin akong bigyan ng isang pagkakataon? Dati sobrang mahal mo ako. Naalala mo pa ba? Naalala mo pa ba ang mga aw natin noon? Noon, inaalagaan mo ako ng husto. Sunod-sunuran ka sa lahat ng gusto ko. Sabi mo, ang buhay mo, ang mundo mo, hindi kayang mawala ako. Paano na ngayon? Ilang taon pa lang ang lumipas, Jiangshu. Bakit ang lamig-lamig mo na sa akin? Jiangshu? Bakit ba? Ayokong maniwala.
Ayokong maniwala na kaya mong maging ganito, kawalang awa sa akin. Nakahanda na sasakyan ni Sir. Pakisuyo kong pumunta na doon. CJ, Jiangshu. Huwag kang umalis. Kinsong, hindi ka pa ba tapos sa kakainarte mo? Akainarte. Jiangshu, gusto ko lang, Ginu. Hindi ka kilala ng ginang. Tatawag na kami ng pulis. Dad, saba si Mama? Baka naman namamali ka lang? Bakit ayaw niya akong pansinin? Siya si Mama. Siya ang mama na iniisip mo araw-araw. Halika, tawagin mo siyang Mama. Mama. Ma, bakit mo iniwan sa dade? Bakit mo rin ako iniwan? Ang tagal naming naghintay ni Dada dito. Bakit ayaw mo sa akin? Lahat ng ibang bata may nanay. Gusto ko rin nanay. Ano ba to? Ang sama naman ng isang inang ganyan. Umiyak na lahat ng bata. Wala man lang siyang pakialam. Ang ayos pa naman ng suot niya. Bakit ganyan siya umasta? Baka may ibang dahilan. Kawawa naman ang lalaki. Ginoo, at sa inyong lahat, huwag po kayong magkamali. Hindi po kilala ng asawa ko ang ginoong ito. Pati na rin po ang batang kasama niya. Kaya pakiusap, huwag na po ninyong guluhin ang asawa ko. Ma'am, alam na po ni Sir ang sitwasyon dito. Pupunta po siya rito mismo agad. CJ, Jiangshu, nakikita ko kanina. May pakialam ka pa sa anak at sa akin, hindi ba? Tinatawag ka nilang asawa nila. Totoo bang kasal ka na? Hindi ito totoo, hindi ba? Shoshu. Tumawag sa akin ang assistant ko. May problema ka raw dito. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Maliit lang na hindi pagkakaunawaan. Ginoo, ako si Tang Zenyang. Asawa ni Jiangshu. May kailangan po ba kayo sa asawa ko? Hindi. Hindi ito totoo. Nagsisinungaling ka. Si Jiangshu ang asawa ko. Siya ang misis ko. Jiangshu, nakikiusap ako sa'yo. Jiangshu, tingnan mo naman ako. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Niloloko mo lang ako. Pinaparusahan mo ako. Hindi ba, Jiangshu? Nakikiusap ako. Tingnan mo ako. Alam kong galit ka pa. Niloloko mo lang ako. Pinaparusahan mo ako. Di ba, Jiangshu? Paano mo nagagawang sumama sa ibang lalaki? Paano? Alam kong napakalami kong pagkukulang sa'yo, pero dahil doon, binayaan ko na ang lahat ng pagkakamali ko. Wala na ang mga magulang ko. Wala na dahil sa pagkonsensya, dahil sa pagsisisi. Wala na sila, Jiangshu, ngayon sa mundong ito. Mag-isa na lang akong naiwan, dala-dala ang bata. Jiangshu, nakikiusap ako, bumalik ka na. Hindi ko kaya kapag wala ka, Jiangshu. Kung wala ka, ano pa ba ang saysay ng buhay ko? Kinsong, hindi ka pa ba tapos sa drama mo? Ginoo, rumespeto ka naman sa asawa ko. Kung hindi ka patitigil sa pambabastos mo sa kanya, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Sinasabi ko sa'yo, ang babaeng yan ay si Jiangshu, at siya ay akin. Ako ang pinakamamahal niya, kaya lang hindi pa niya ako kayang tanggapin. Galit pa siya sa akin, at matapos ang mahabang panahon, nahanap ko rin siya. Hindi ako papayag na basta na lang siya kunin ng ibang lalaki mula sa akin. Kinsong, nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Ginoo, wala akong pakialam kung sino ka. O kung ano man ang naging relasyon niyo ni Shushu noon. Pero ngayon, siya ay asawa ko. Kung muli mo pa siyang babastusin, o hahangunin mo ako ng walang respeto, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Guardia. Ayos na, umalis na muna tayo. Jiangshu, ikaw ang babae ko. Ngayon lang ulit kita nakita matapos ang lahat ng hirap. Hinding-hindi ko hahayaang may ibang lalaking agaw sa iyo mula sa akin. Hinding-hindi.
Shoshu. Iyong lalaki at iyong bata iyon na ba ang dati mong asawa? Kinsong. At ang anak niya. Sa tingin ko, mahal na mahal ka pa rin niya. Mali ka. Dati ko siyang asawa. Pero, iyong batang kasama niya, anak nila ng ibang babae. Noong kami pa, para sa kanya. Para sa pamilyang iyon. Ibinigay ko ang lahat-lahat. Pero ang sakripisyo ko, itinuring niyang parang wala lang. Ginamit niya ako ng walang kahihiyan. At mas malala pa, sa harap ko mismo, kasama pa ang babaeng iyon. Paulit-ulit nila akong sinaktan at dinurog ang dignidad ko. Hanggang sa tuluyan nang nawasak ang puso ko. Kaya umalis ako. Matagal nang wala kaming relasyon. Parang basag na salamin. Kapag nabasag, kahit pilitin mong pagdugtungin, mananatili ang mga lamat. Hindi na maaayos pa. Hindi na ngayon. At lalong hindi na sa hinaharap. Shushu, mula nang una kitang makita sa field hospital, naakit agad ako sa katatagan. At sa lungkot na taglay mo, alam kong, kahit ang tigas ng mga sinasabi mo, may natitira ka pang kirot sa nakaraan para sa kanya. Kilala kita. Likas kang tapat at marunong magpahalaga sa pinagsamahan. Hindi kita pinipilit na tanggapin ako ngayon. O limutin ang lahat ng kahapon. Ang tanging hiling ko lang ay makasama ka. At sa oras na kailangan mo ako ang unang tatayo para ipagtanggol ka. Hihintayin kita gaano man katagal. Salamat, Zengyang. Sige na. Bumalik na muna tayo. Yung uwi mo ngayon para paunahan ng Kwanhong Pharmaceutical National Partner Recruitment Event. Malapit nang magsimula. At pagdating ng araw na yon, ikaw pa rin ang Chief Medical Officer na magtataguyod ng lahat. Bakit? Bakit ganito kita kamahal? Lumuhod na ako sa harap ng maraming tao. Nagmakaawa ako sa iyo. Ginawa ko na ang lahat ng kaya ko. Tinalikuran ko na pati dignidad ko. Bakit hindi mo man lang ako mabigyan ng isa pang pagkakataon? Yung ilang taon nating pagsasama. Wala na ba talagang natira sa puso mo? Hoy, kilala mo ba ang Kwanhong Pharmaceutical? Yung higanteng kumpanya sa biomedisina na sumisikat sa international scene nitong mga nakaraang taon. Malapit na silang mag-recruit ng mga core partner. Sa buong mundo, malaking biyaya ito. At ngayon, sa 2 araw na ito, magkakaroon sila ng isang high-level launch event at cocktail party dito sa syudad. Sobrang taas ng qualification. Pinaghirapan ko ng husto. Pilit na nakakuha ng isang slot para sa iyo. Isang bises lang ang pagkakataong ito, kaya pagbutihin mo. Ang galing. Maghahanda na ako agad. Jiangshu, ngayon ko lang naintindihan kung bakit ayaw mo akong kilalanin. Hindi ba hinahamak mo lang ako dahil wala akong narating? Sa tingin mo hindi na ako bagay sa'yo? Minamaliit mo ako? Sige. Maghintay ka lang. Makukuha ko ang partnership sa Kwanhong Pharmaceutical. Papatunayan ko ang sarili ko. Ipapakita ko sa'yo, sa lahat, na mali kayo sa akin. Tingnan natin kung ano pang dahilan ang gagamitin mo para tanggihan ako. Aba, Director Qin, buti na lang dumating ka. Na-traffic ba? Kumusta? Hindi ba't ang ganda ng event na ito?
Ang nag-organize ng Global Partner Recruitment Event na ito ay ang asawa ng batang master ng pamilya Tang. Alam mo naman, ang pamilya Tang ay isa sa mga pinakamakapangyarihang angkan. Grabe ang impluensya nila. At narinig ko pa, ang asawa ng batang master ng pamilya Tang ay hindi lang basta magandang mukha. Isa siyang tanyag na elite sa medisina sa buong mundo. Kaya, kaibigan, itong minsanang pagkakataong ito, ay ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko sa buhay. Kung magtatagumpay ka o hindi, nasa sayo na lang iyon. Naiintindihan ko. Nabalitaan ko na sa airport. Nakita mo ang asawa mong si Jiangshu. Dahil nakita na kayo, gawan mo ng paan para mabawi siya. Alam mo naman, malambot ang puso ng mga babae. Gagawin ko. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mamamangha siya sa akin. Sandali lang, may sasagutin lang akong tawag mula sa importanteng kliyente. Ikaw muna ang maglibot-libot dito. Babalikan kita maya-maya. Iyon ay... Jiangshu, bakit siya nandito? Jiangshu, Ginu, teka lang, ito ay EIE area at backstage. Bawal pumasok ang walang imbitasyon. Bitawan mo ako, kailangan ko makapasok para hanapin ang asawa ko. Kanina ko pa siya nakitang pumasok dito. Walang taong hinahanap mo dito. Umalis ka na agad at bumalik sa main banquet hall. Jiangshu ang pangalan ng asawa ko. Kanina talaga siya pumasok doon. Papasukin ninyo ako. Titingnan ko muna. Ginoo, huling sabi ko na ito. Walang taong hinahanap mo rito. Kung ipagpapatuloy mo ang panggugulo, ipapaalis ka namin agad sa venue. At ilalagay ka sa blacklist. Magtimpi ka. Baka naman talagang mali lang ang nakita ko? Masyado ko lang siyang gustong makita, kaya naghahalusinate na ako. Kinsong, anong nangyari? Paano umabot sa ganito? Dali, tumayo ka muna. Nakita ko kasi ang asawa ko kanina. Gusto ko sanang habulin, pero pinigilan ako ng mga bodyguard. Impossible. Ang asawa mong si Jiangshu, rest area ng iyong madam ng Tang. At ng core team nila, pinakamahigpit ang seguridad doon. Paano makakapasok doon ang ordinaryong tao? Malamang mali lang ang nakita mo. Siguro nga mali lang ang nakita ko. Pre, mali ka lang talaga ng nakita. Alam ko yan. Namimiss mo siya, pero huwag kang mawawala sa sarili mo. Hey! Tingnan mo, malapit na ang oras. Magsisimula na rin ang recruitment event ito, ang mas mahalaga. Pumunta na muna tayo. Hahanapan kita ng maupuan para makapagpahinga ka. Magpakalma ka muna. Ganda. Ikaw, ang tagal na kitang minahal. Lahat ng inihanda ko para sa iyo. Hanggang ngayon ayaw mo pa rin akong patawarin. At nakikipag-connect ka pa sa ibang lalaki. Bakit? Bakit ba? Pogi, ito ang partner recruitment event ng Quan Hong Pharmaceutical. Ganyan kakalasing, hindi ka ba nahihiyang mapahiya dito? Layas. Halika na, samahan ka ni At para makapagbawas ng kalasingan. Sabi ng layas ka. Ayoko nang makisama sa inyong mga babae. Lahat kayong mga babae, walang konsensya. Pero sisiguraduhin ni At na masisyahan ka. Layas. Kung hindi lang sa gwapo mo, hindi kita papatulan. Iyemi. Ang tagal na rin nating hindi nagkita. Jiangshu, ikaw nga talaga. Alam kong hindi ako nagkamali, bumalik ka talaga sa akin. Alam kong hindi mo ako kayang iwan, alam kong ayaw mo akong mawala. Alam kong hindi mo ako makakalimutan habang buhay. Kung hindi dahil doon, noong kailangan ko ng operasyon. Hindi ka tatakbo mula sa airport para lang iligtas ako. Kin, ayusin mo.
Kung ibang tao iyon, hindi rin ako magdadalawang isip na tumulong. Buwisit. Buwisit. Jiangshu, mahal mo ako. Yang asawa at anak na sinasabi mo, paluloko lang yun. Hindi ako naniniwala. Hindi talaga ako naniniwala. Kinsong, lasing ka lang. Hindi ako lasing. Maayos pa ang isip ko. Alam mo ba kung nasaan tayo? Ito ang partner recruitment event ng Kwanhong Pharmaceutical. Kwanhong Pharma, nanguna. Bilyon ang halaga sa merkado. At ako ang pinakamalamang na maging isa sa mga partner ng Kwanhong Pharmaceutical. Jiangshu. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kikita ako na milyon-milyon kada taon. May bibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Kikita ako na milyon-milyon kada taon. May bibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Jiangshu, ang tagal-tagal na ng panahon. Nakikiusap ako sa iyo, patawarin mo na ako. Jiangshu. Nagmamakaawa ako, patawarin mo ako. Lahat ng ito ay para sa iyo. Para sa iyo, kaya kong ibigay ang lahat. Luluhod ako, Jiangshu. Search na, luluhod ako. Nakikiusap ako sa iyo, Jiangshu. Tumayo ka, Kinsong. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay. Nakikiusap talaga ako, Jiangshu. Alam ko. Alam kong kulang ang naibigay ko noon. Pero ngayon, nasa akin na ang lahat. Huwag mo lang akong iwan. Jiangshu. Kinsong, noong araw na iyon. Ayun ang sinabi ko sa'yo. Hiwalay tayo. Huwag ka nang mag-eskandalo. Lasing lang si Kinsong. May tao dyan, ihatid niyo siya sa guest room para magpahinga. Hindi. Hindi ako lasing. Mahal kita, Jiangshu. Ang dami ko nang ibinigay para sa'yo. Kaya kong iwan ang lahat. Ibibigay ko ang lahat para sa'yo. Nakikiusap ako. Bumalik ka na sa akin, please. Bumalik ka na. Mahal ko. President Tang, President Tang. ikaw. Nagkita tayong muli. Ginoong Qin. Ikaw pala ang chairman ng Kwanhong Pharmaceutical. Tang Shengyang. Ginoong Qin, salamat sa masidhing pagmamahal mo sa asawa ko. Hindi ito ang unang pagkakataong nagkita tayo. Ngayong maraming tao, hayaan mong ulitin ko ng malinaw. Masaya at matatag ang pagsasama namin ng asawa ko. At saka, nagpaplano na rin kaming magkaanak. Kaya, huwag ka na sanang manggulo pa sa aming dalawa. Di ba, mahal? Naman, Siya nga pala, Kinsong, pakilala ko sa'yo. Siya ang asawa ko at chairman ng Kwanhong Pharmaceutical. Ginoong Tang Shengyang. Impossible. Jiangshu, ang dami ko nang isinakripisyo para sa'yo. Ang dami ko nang ginawa para sa'yo. Paano mo nagawang magpakasal sa iba? Direktor Tang, ayos ka lang ba? Direktor Tang, gising. Direktor Tang. Ayos ka lang ba? Air Jayang. Ayos lang ako. Hanggat kaya kitang protektahan. Kahit pa buhay ko ang maging kabayaran. Buong puso kong tatanggapin yan. Kinsong, kapag nalaman mong may taong kayang mag-alay ng buhay para sa'yo. Siguradong hindi ka magkakamali ng pili. Zenyang, may mga bagay na ngayon ko lang tuluyang naunawaan. Kung sasabihin kong ang lahat ng nangyari noon, ay tuluyan ko nang natanggap at sa mga oras na ito. Ang tanging nais ko ay makasama kang harapin ang lahat ng uno sa nalalabing bahagi ng buhay ko. Tatanggapin mo ba ako? Tatanggapin ko. Magsisimula na ang programa. Inaanyayahan ang chairman ng Kwanhong Pharma at asawa. Halika, mahal, sabay tayong umakyat. Salamat, mahal. Akala ko noon, ang pag-iwan mo sa akin, ay parusa mo sa akin. Ngayon ko lang naunawaan na ako pala mismo ang gumawa. Ang sarili kong hatol.